Isang lalaking nagkaroon ng close encounter sa isang pamilya ng mga aswang? Continue watching para malaman mo. Pero bago yan, don't forget to like, follow, or subscribe para lagi kang updated sa mga kwento ng World Stories Tagalog. Ang kwento natin ngayon ay nangyari 7 dekada na ang nakakaraan. Ito ay istorya ng isang lalaki na nagngangalang Eugenio o Enyong sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Enyong ay isang sundalo noong kanyang kabataan. Dahil sa kanyang trabaho, halos nalibot na ni Enyong ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. May angking kagwapuhan at kakisigan si Enyong. Kaya naman, nagkakaroon ito ng nobya sa mga probinsya kung saan ito nadedestino. Pero para kay Enyong, mga panandalian at hindi naman mga seryosong relasyon iyon. Kumbaga, libangan lamang habang nakadestino siyang kasalukuyan sa isang lugar. Kaya naman madalas na mapagsabihan si Enyong ng mga kaibigang sundalo. Dahil daw baka magkaroon ng pangit na balik sa kanya balang araw ang kanyang pagiging babaero. Pero dahil malala ang pagiging babaero, sa halip na makinig, nagkikibit-balikat lamang si Enyong at ipinagwawalang bahala ang paalaalang ito ng kanyang mga kasamahan. Pero hindi akalain ni Enyong na darating ang isang pangyayari na pagsisisihan niya ng matindi ang kanyang pagiging babaero. Kalagitnaan noon ng taon nang madestino si Enyong sa isang probinsya sa Visayas. Halos 1 buwan na silang nandoon ng kanyang mga kasamahan nang maimbitahan sila na dumalo sa fiesta ng isang baryo na ilang kilometro ang layo mula sa kinaroroonan ng kanilang kampo. Pagsapit ng araw ng fiesta, masayang sinalubong sila Enyong ng mga taong nag-imbita sa kanila. Mababait ang mga taga-roon at asikasong-asikaso sila. Sinabihan din sila ng mga taga-roon na huwag sila agad uuwi dahil pagdating ng hapon ay may sayawan daw na magaganap. Sa hindi kalayuan ay nakita nga ni Enyong ang isang malaking espasyo na binakura ng mga sawali. Nahulaan agad ni Enyong na doon gaganapin ang sayawan mamaya. Pagdating ng hapon ay nagsimula na nga ang pinakahihintay ng mga kabinataan at kadalagahan na sayawan. Ang ilang kasamahang sundalo ni Enyong ay agad na nakakita ng mga kapareha na isasayaw. Si Enyong naman, tila ba nawala ang excitement dahil matapos ang 1 oras na pagmamasid ay wala siyang natipuhan sa mga babaeng nandoon. Kaya naman wala rin siyang kinuhang kapareha na makakasayaw. Dahil dito, nagkasya na lamang si Enyong na panoorin ang mga magkakapareha na nagsasayaw sa gitna. Kabilang sa mga ito ang kanyang mga kasamahan. Sa isip niya, kukuha lang siya ng tiempo at yayayain na rin niya ang mga kasamahan na umalis. Pero kakahintay sa tiempo ni Enyong, hindi niya namalayan na pasado 7:00 na pala ng gabi. Malamlam ang mga ilaw na nasa paligid ng sayawan. Kaya akala ni Enyong ay nagkakamali lamang ang paningin niya nang makakita siya ng isang napakagandang babae na nakatayo sa isang gilid. Pasimpleng lumakad si Enyong malapit sa kinatatayuan ng babae. He realized na mas maganda pala ito sa malapitan. Maliit ang mukha nito at tuwid na tuwid ang buhok na lagpas bewang. Dahil hindi naman ganon kaliwanag, tinansya na lamang ni Enyong ang kompleksyon ng babae. Tingin niya ay may pagkamorena ito. At ang mukha nito, para kay Enyong ay napakasarap pagmasdan. Sobrang amo ng mukha ng babae at iba talaga ang klase ng ganda nito. Mabilis ang inalala ni Enyong ang lahat ng mga naging nobya. At napagtanto niya na wala ni isa man sa mga ito ang kasing ganda o mas maganda kaysa sa babaeng tinititigan niya ngayon. Nakablusa ang babae na nakaipit sa mahabang palda. Simple lamang ang suot nitong damit pero bagay na bagay sa magandang katawan nito. Tila naramdaman naman ng babae na nakatitig si Enyong sa kanya. Kaya sinalubong nito ang tingin ni Enyong at magalang na umiti.
Mabilis at maagap si Enyong. Wala siyang inaksayang pagkakataon nang ngitian siya ng magandang babae. Nilapitan na niya ito ng tuluyan at nagpakilala. Nalaman ni Enyong na Rosalinda ang pangalan ng babae at ito ay 18 anyos lamang. Deep inside ay napangisi si Enyong. Naisip niya kasi na batang-bata si Rosalinda at sigurado siya, inosente ito at wala pa itong nagiging nobyo. Niyaya ni Enyong si Rosalinda na magsayaw. Nahihiyaman si Rosalinda ay nagpaunlak ito dahil sa kapipilit ni Enyong. Habang nagsasayaw sila, tila ba lalong gumaganda ang babae sa paningin ni Enyong. Pakiramdam niya ay na love at first sight siya dito dahil talagang napakaganda nito. Kaya naman sigurado si Enyong na inggit sa kanya hindi lang ang kanyang mga kasamahan kung hindi ang lahat ng mga lalaking nandoon sa sayawan dahil siya ang nakakuha ng pinakamagandang kapareha. Nang dumating na ang oras ng uwian, hindi tumanggi si Rosalinda nang mag-alok si Enyong na ihatid na ito sa bahay nito. Pero may pagtataka sa mukha ng mga kasamahan nang sabihin ni Enyong na ihahatid niya si Rosalinda kaya hindi na siya sasabay sa kanila pabalik sa kampo. Tila ba gulat na gulat ang mga ito na natipuhan niya si Rosalinda. Na ipinagtaka ni Enyong dahil sino ba naman ang hindi magkaka-interes o makakatipo sa isang babaeng kasing ganda ni Rosalinda. Papalalim na ang gabi kaya halos itaboy na ni Enyong ang mga kasamahan para makapag-solo na sila ni Rosalinda. Ayaw niyang mag-aksaya ng sandali dahil limitado lamang ang oras na makakasama niya ang babae. Pero bago sila tuluyang makaalis ni Rosalinda ay may isang lalaki na lumapit kay Enyong. Hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi nito dahil malakas pa rin ang patugtog ng musika habang nag-uuwian ang mga tao. But from what he understood, ay tila inaawat siya ng lalaki na umalis kasama si Rosalinda. Naisip niya na maaaring isa ito sa mga tagahanga o manliligaw ni Rosalinda at baka gusto nito na ito ang maghatid kay Rosalinda sa bahay. Dahil sa hinala, hindi pinansin ni Enyong ang lalaki at niyaya na si Rosalinda na umalis. Hindi masyadong maliwanag sa gabing ito ang sikat ng buwan kaya madilim ang daang tinatahak ni Enyong at Rosalinda. Ganado sa pakikipagkwentuhan si Enyong habang naglalakad sila ni Rosalinda nang ma-realize niya na wala ng bahayan sa nilalakaran nila. Nang tanungin si Rosalinda, dito lang nalaman ni Enyong na taga-ibang lugar pala si Rosalinda at dayo lamang ito sa baryong nagdaos ng fiesta. Gaya niya ay naimbitahan lamang daw si Rosalinda sa fiesta na iyon. Hindi akalain ni Enyong na malayo pala ang bahay ni Rosalinda. Hindi na rin niya matansya kung gaano nakahaba ang kanilang nalalakad. Basta ang alam niya lang, medyo pagod na siya at hindi niya alam kung kakayanin pa niya na bumalik sa kanilang kampo ngayong gabi dahil sa layo ng bahay ni Rosalinda. Sigurado niya rin na makakagalitan siya pagbalik niya sa kampo dahil hindi siya kasama ng mga kasamahan na bumalik doon sa oras na ipinangako nila. Pero dahil makakagalitan na lang din siya, naisip ni Enyong na dapat na makasulit na siya. Biglang hinawakan ni Enyong ang kamay ni Rosalinda. Akala niya ay babawiin ito ang kamay at magagalit sa kanya. Pero hindi ito kumibo. Bagkus ay madiin pa itong kumapit sa palad niya. Kaya naman sa isip ni Enyong, mukhang may mangyayaring maganda ngayong gabi. Bahala nang masermonan bukas sa kampo. Maya-maya pa'y inakbayan ni Enyong si Rosalinda. At muli, hindi ito kumibo. Hindi pumalag. Lalong natuwa si Enyong. Na-excite na makarating na sila sa bahay ni Rosalinda. Mahigit isang oras pa ang lumipas nang baybayin nila ang isang malawak na lugar na puro puno.
Ayon kay Rosalinda ay malapit na raw sila sa bahay niya. Di nga nagtagal ay natanaw na ni Enyong ang isang bahay kubo. Nag-iisa iyon at walang kapitbahay sa napakalawak na lugar na iyon. Nakataas ang bahay kubo sa lupa at sa ilalim ay may silong. Agad na tinawag ni Rosalinda ang mga magulang. Sa liwanag ng ilaw ng tibok na isang ilawang bigas na hawak ng tatay ni Rosalinda, nakita ni Enyong ang mukha ng mga magulang ni Rosalinda. At nagtaka siya dahil hindi kasing ganda ni Rosalinda ang mga magulang nito. Pero binaliwala ni Enyong ang nasa isip dahil nangyayari naman talaga kadalasan na hindi masyadong magkakamukha ang magkakapamilya. Dahil gabi na, nag-alok ang pamilya ni Rosalinda na doon na matulog sa Enyong. Hindi na tumanggi si Enyong dahil talagang pagod na siya at kailangan niya muna makapagpahinga bago muling tumahak sa ganung kahabang lakaran. Isa lamang ang kwarto sa bahay kubo nila Rosalinda. Nahihiyaman ay hindi na rin tumanggi si Enyong nang sabihin ng mga magulang ni Rosalinda na doon na siya sa silid matulog. Inihatid ni Rosalinda si Enyong sa kwarto habang ang mga magulang ni Rosalinda ay naiwan sa maliit na sala. Iisa lang ang ilawang bigas nila Rosalinda at nandoon iyon sa mga magulang nito. Kaya naman, kadiliman ang sumalubong kay Enyong nang pumasok sila sa kwarto. Sa gitna ng dilim ay inilapit ni Rosalinda sa tenga ni Enyong ang bibig at ibinulong na babalikan siya nito mamaya. Basta sa ngayon daw ay matulog muna siya. Sa sinabi ni Rosalinda na babalikan siya nito ay nasabik si Enyong. Sigurado siya, hihintayin lamang ni Rosalinda na makatulog ang mga magulang at babalikan siya nito dito sa kwarto. Kaya naman ayaw ni Enyong na matulog. Excited siya at gusto niyang gising siya kapag binalikan siya ni Rosalinda. Pero dahil sa pagod at sa mga tunog ng kuliglig sa paligid na sinamahan pa ng malamig na simoy ng hangin, ilang sandali lang ay nakatulog si Enyong sa papag na kanyang hinihigaan. Hindi alam ni Enyong kung gaano siya katagal na nakaidlip. Pero sa paano man ay nagising siya at nakaramdam ng komosyon sa ibaba ng bahay kubo. Nagtaka si Enyong dahil napakadilim pa. Bakit may ingay siyang naririnig sa silong ng bahay ng ganitong disoras? Hindi mapakali si Enyong at naisip niya na silipin ang nangyayari sa silong mula sa siwang ng kawayang sahig ng kwartong kinaroroonan. Nakita ni Enyong na nagpapakulo ng tubig sa isang malaking kawa si Rosalinda at ang mga magulang nito. Ipinagtaka ito ni Enyong dahil bakit nagpapakulo ng tubig sa higanting kawa ng ganitong oras sila Rosalinda. Walang relo si Enyong, pero sobrang dilim pa at tansya niya nasa kalaliman na ang gabi o baka nga magmamadaling araw pa lang. May okasyon ba na ipagdiriwang ang pamilya nila Rosalinda kaya ganito kaaga kailangan maghanda sa pagluluto? Babalik na sana sa papag si Enyong para muling matulog nang marinig niya ang tatay ni Rosalinda na nagsalita. Tumawa muna ito bago sinabi na matagal-tagal na siyang hindi nakakatikim ng karne ng tao. Sabay pinasalamatan nito si Rosalinda sa pagdadala nito ng espesyal na potahe. Paanas ang pananalita nito. Ganun pa man ay narinig pa rin ni Enyong. At sobrang nagulat si Enyong sa mga narinig. Sa loob ng ilang sandali parang tumigil ang tibok ng puso niya. Siya bang tinutukoy na espesyal na potahe ng tatay ni Rosalinda? Malamang dahil wala na namang ibang tao ron maliban sa kanya. Hindi pa halos napuproseso ni Enyong sa isip niya ang narinig nang ang nanay naman ni Rosalinda ang nagsalita. Inisa-isa nito ang mga parte ng katawan ni Enyong na gusto nitong mapunta sa kanya. Nasinuhayan naman ni Rosalinda at sinabi rin ang mga parte ni Enyong na dapat ay sa kanya mapunta dahil siya raw ang nagdala kay Enyong dito sa kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ni Enyong. Dahil buhay pa siya, pinagpaparte-partihan na siya.
Kasunod nito ay natanong ni Enyong ang sarili, aswang ba ang pamilya ni Rosalinda? Muling sumilip si Enyong sa siwang ng kawayang sahig. Dito na niya napansin na tila nag-iba ang itsura ni Rosalinda. Hindi na ito ganun kaganda. Nagulat na naman si Enyong. Nagkamali lamang ba ang paningin niya kaya sa mga mata niya ay pagkaganda-ganda ni Rosalinda nang makita niya ito sa sayawan at nang inihahatid na niya ito dito sa bahay nito? May kung anong kababalaghan ba na nangyari at kaya ni Rosalinda na magpalit ng anyo kaya hindi niya nakita ang totoong itsura nito? Kaya ba nagtataka ang mga kasamahan niya na natipuhan niya si Rosalinda dahil hindi naman ito maganda pero nagka-interes siya dito? Wala nang panahon si Enyong na isipin ang sagot sa mga tanong niya. Sa ngayon, ang importante muna ay ang makaalis na siya sa bahay na ito. Kaya naman sa kabila ng matinding gulat at kaba, mabilis ang mga naging kilos ni Enyong. Tumalon siya mula sa bintana ng kwarto at kumaripas ng takbo. Pero malakas ang pakiramdam ni Rosalinda at ng mga magulang nito. Naramdaman ng mga ito ang pagtalon niya mula sa bintana ng kwarto at agad siyang hinabol ng mga ito. Sa kaunting liwanag na mula sa buwan ay nakita ni Enyong na may dalang tigisang itak ang tatay at nanay ni Rosalinda. Kaya naman walang humpay na takbo ang ginawa ni Enyong. At kahit na mapagod siya ay hindi siya pwedeng huminto dahil 3 ang humahabol sa kanya. Nagkataon pa man din na wala siyang dalang armas ngayon. Isinurrender nila kasi ang kanilang mga armas sa kampo dahil fiesta ang pupuntahan nila. Matatakot ang mga tao kung makikita na may nakasukbit na mga baril sa kanila ng mga kasamahan niya. Hindi na malaman ni Enyong kung saang direksyon siya napatakbo. Basta ang alam niya lang, kailangan niyang huwag tumigil sa pagtakbo para siya makaligtas. Pero sa haba ng itinakbo niya ay hingal na si Enyong. Ganun pa man, alam niya na hindi pa rin siya pwedeng huminto. Malibang makahanap na siya ng lugar na mapagkukublihan. Saglit na tumingala si Enyong. May dilim pa sa kalangitan pero may kaunting siwang na ng liwanag na lumilitaw. Ipinagpatuloy ni Enyong ang pagtakbo. At sa katatakbo niya ay may nakita siyang isang drum na nakalubog sa lupa. May takip iyon. Pero kahit na nakatakip ay umaalingasaw pa rin ang matinding kabahuan na nagmumula doon. Napagtanto ni Enyong na isa iyong makeshift toilet at Poso Negro dahil wala naman maayos na palikuran sa lugar na iyon. Mabilis na nagdesisyon si Enyong. Nagmamadali siyang inalis ang takip at pigil ang hiningang tumalon doon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang takip ng drum. Sa loob, hindi halos makahinga si Enyong sa nakakasulasok na amoy. Nararamdaman din ni Enyong ang paggapang ng mga bulate sa kanyang katawan. Masuka-suka si Enyong sa amoy at dire, pero kailangan niyang tiisin ang malagkit at makapit na dumi sa kanyang balat dahil gusto niya pang mabuhay. Hindi nagtagal ay narinig ni Enyong si Rosalinda at ang mga magulang nito na nag-uusap sa hindi kalayuan. Galit na galit ang mga ito, lalo na ang tatay ni Rosalinda dahil nakatakas siya. Dapat daw, simula pa lang ay tinagana niya si Enyong para hindi na ito nakatakas. Nagsisisihan pa ang 3. Sinabi ni Rosalinda na siya na nga ang nagdala ng pagkain. Dapat daw ay ang mga magulang na niya ang nag-isip kung paano hindi makakatakas si Enyong. Pagkasabi nito ay saglit huminto si Rosalinda at narinig ni Enyong na sinasabi nito sa mga magulang na baka doon sa drum na Poso Negro siya nagtatago. Napapikit si Enyong. Katapusan na niya pag nagkataon. Marunong naman siyang lumaban ng mano-mano. Pero wala siyang armas ngayon, samantalang ang mga magulang ni Rosalinda ay parehong meron. Sa gitna ng nakakasukang amoy ng Poso Negro at ng mga dumi at bulating nakakapit sa katawan niya, nagdasal si Enyong na sana ay mabuhay pa siya.
For what seemed like an eternity ay naghintay sa Enyong kung ano ang susunod na mangyayari. At sa mga oras na yon, isinumpa ni Enyong ang kanyang pagiging babaero at nangako sa sarili na magbabago na siya. Hanggang sa narinig niyang sinabi ng nanay ni Rosalinda na imposibleng doon siya nagtatago sa Poso Negrong iyon dahil napakabaho nun at walang tatagal doon. Nabuhayan ang loob sa Enyong at nakahinga siya ng maluwag nang marinig na papalayo na si Rosalinda at ang mga magulang nito. Pero para makasigurado ay hindi na muna umalis sa kinalalagyan si Enyong. Hinintay niya na munang mag-umaga at lumiwanag bago tuluyang binuksan ang takip ng drum ng Poso Negro at lumabas mula doon. Lakad-takbo ang ginawa ni Enyong para makaalis na sa lugar na iyon hanggang sa makarating siya sa ligtas na lugar kung saan tinulungan siya ng mga tao na makapaglinis at makapagpalit ng damit. Ilang araw pagkatapos nito ay hinanap at nakausap ni Enyong ang lalaking umaawat sa kanya na umalis sa sayawan kasama si Rosalinda. Nalaman niya na kaya pala siya inaawat nito ay dahil naramdaman nito na may planong masama sa kanya si Rosalinda. Bukod daw kasi sa pagiging dayuhan ni Rosalinda sa kanilang baryo, kakaiba rin daw ang kilos nito. Madalas raw na ang mga nagiging biktima ng gaya ni Rosalinda ay ang mga dayo doon na gaya ni Enyong, kaya siya tinangkang balaan ng lalaki. Pagkatapos nun, kasama ang kanyang mga kasamahan, binalikan ni Enyong ang bahay nila Rosalinda. Wala naman silang balak na saktan ang mga ito. Pero alam din nila na delikadong malaya ang pamilya ni Rosalinda dahil siguradong makakapambiktima uli ang mga ito. Ngunit bigo sila Enyong. Dahil wala na ang pamilya nila Rosalinda at abandonado na ang bahay. Maaaring umalis ang mga ito dahil may nakaalam na ng lihim ng kanilang pamilya. Sa nangyaring ito, isang tanong ang bumangon sa isip ni Enyong na hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya nahanap ang kasagutan. Mga aswang nga kaya ang pamilya ni Rosalinda? O mga taong barbariko lamang na kumakain ng laman ng kapwa-tao? There you have it, mga ka-World Stories. If you like contents like this, show us your appreciation by liking, sharing, and subscribing to our channel or following our page. At kung may request ka na istorya na gusto mong ma-feature sa World Stories Tagalog, type mo lang yan sa comment section at sisikapin naming ma-feature ang request mo. Thank you for watching!